kamay ng Santo Rosario. Kapag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, sabi ng isang santo, at kapag hinahawakan daw natin ang Santo Rosario, parang hinahawakan natin ang kamay ng ating mahal na ina. Sapagkat ang mahal na ina, tayo'y inaakay. Saan? Kanino? Sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga po, ang pagdarasal ng Santo Rosario, ang pinatutunguhan ng Santo Rosario, ay hindi si Maria lamang. Mas lalo't higit ang pinatutunguhan ng Santo Rosario ay ang kanyang anak, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po bilang mga Katoliko, dapat pakatandaan natin yun kapag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, ang ating patutunguhan, ang pinatutunguhan ito ay ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at ang ating mahal na ina ay instrumento lamang, ang ating mahal na ina ay daan lamang, ang ating mahal na ina ay kalakbay lamang natin sa pagdarasal na ito patungo sa kanyang anak. Kaya nga yung pagdarasal ng Santo Rosario ay isa rin daw mahalimuyak na dasal. Mahalimuyak, mabangong dasal. Kaya nga po, ang salitang Rosario ay galing salitang Latin na Rosarium. Ibig sabihin ay crown of roses. Korona ng mga bulaklak na rosas. Kaya nga po yung ibang rosaryo, kung titingnan natin, iyan ang buti niyan ay hugis rosas. Ito'y paalaala sa atin na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay isang mahalimuyak na panalangin, isang mahalimuyak na dasal. At ulitin ko, sa pagdarasal ng Santo Rosario, ang ating kasama ay ang mahal na Birhen Maria. Sapagkat tayong mga Pilipino, o tayong mga Katoliko in general, specifically tayong mga Pilipino, tayo ay makaina, tayo ay makananay, di po ba? Marami sa ating makananay, di ko naman binababa yung antas ng mga tatay, no? Pero aminin man natin na hindi, karamihan sa ating makananay, ako, no? Sa nanay, bakit dumadaan pa kayo kay Maria kapag kayo nagdarasal sa Diyos, kapag kayo nagdarasal sa Kristo? Anong masama doon? Diba? Anong masama doon? Sa isang ordinaryong tao, nalulugod ang isang anak kapag at meron din tayong kasabihan na hindi pahihindian ng isang anak ang request ng isang ina. Kaya ano yung conviction natin, mga Katolikong Pilipino, na humihingi tayo ng tulong sa mahal na Birhen sapagkat naniniwala tayo na hindi pahihindian ni Jesus ang request ng kanyang anak. Kaya dumadaan tayo sa kanya, dumadaan tayo sa mahal na Birhen kapag tayo ay tutungo kay Jesus. Hindi yung maunawaan ng ibang sekta. Pero kung titingnan natin, ang Diyos nga, bago po ba sa atin, dumaan din siya sa mahal na Birhen. Ang Diyos, bago nagkatawang tao, ang Emmanuel na sumaatin, pero bago siya sumaatin, dumaan muna siya sa sinapupunan ng mahal na Birhen. At ito yung pinangahawakan natin. Bakit hindi? Bakit hindi mo tayo dumaan sa mahal na Birhen bago tumungo kay Jesus? Kung ang Diyos nga dumaan muna sa sinapupunan ng mahal na ina bago tumungo sa atin, ganun din dapat yung pagpapahalaga na binibigay natin sa mahal na ina. At ang mahal na ina, laging may sinasabi sa atin na nawa tayo mga Katoliko, na tayo mga Kristiyano sa biyaya ng binyag, naging inanin natin ang ating mahal na ina at naging kapatid natin si Jesus. Kung paano ang bawat ina ay pinaparangalan, pinapaalalahanan lagi ang kanyang anak, kung paano ang ina laging pinapangaralan ang mga anak, tayo rin araw-araw nawa sa pagdarasal natin sa Santo Rosario, hindi lamang lagi tayong bibig ang ipinapagana, kung hindi, nawa sa ating pamumuhay, kung lagi natin hawak ang Santo Rosario, kung lagi natin dinarasal ang Santo Rosario, nawa hindi lamang sa bibig lumalabas yung ating pagpaparangal sa mahal na Birhen. Hari nawa, nakikita ito sa ating mga kilos at gawa.